God, Lord of our Jesus. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos, ang ating napakabuting Diyos, ang ating Yahweh ang Shaddai. Amen, Lord God. Sa mga oras na ito, mga kapatid, anayahan po natin ang banal na presensya ng Panginoon na manahan po sa atin sa bawat isa. Amen po? Ihanda po natin ang ating mga sarili. Ama naming Diyos, sa araw po na ito, malapit po kami sa iyo, Lord Jesus, may pusong mapagkumbaba, Panginoon, at puno ng pananampalataya. Maghari ka po sa buhay namin, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Halina, Panginoon, paanyaya ito, manahan ka sa amin, puso'y likas sa'yo, magharian mo ang buhay ko, sa aking paghahangad na magbago. Halina, Panginoon, paanyaya ito, manahan ka sa amin, puso'y bukas sa'yo, pagharian mo ang buhay ko, sa aking paghahangad na magbago. Halina, O Jesus, mahal naming lubos, sa puso't isipan, buhay ko'y ikaw lamang. Halina, O Jesus, mga salita ay tanggapin, halina sa aming piling. Halina, O Jesus, mahal naming lubos, sa puso't isipan, buhay ko'y ikaw lamang. Halina, O Jesus, mga salita ay tanggapin, halina sa aming piling. Halina sa aming piling. Halina sa aming piling. Amen. Lord God, kasama natin ang Diyos. Amen? Kailangan masibukon sa lahat ng lugar kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Kami natin sa ating mga katabi, kapatid, kasama natin ang Diyos. Ayon po sa Matthew chapter 18 verse 20, ang sabi po doon, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo nang dahil sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Amen? So ang Diyos po ay nasa gitna natin. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen? At kahit saan man tayong dalhin, sa St. Joseph, sa itong Chico Beach, kasama natin ang Diyos. Amen? Sa mga oras na ito, mga kapatid, walang makakapigil sa ating umawit at sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen? Ang pagulit pagsambay tanging sa Diyos lamang. Amen? Lord God, Lord Christ Jesus. Amen? Praise the Lord. Amen. Hindi ko pipigilan ang aking sarili na umawit at sumayaw sa aking pagpupuri. Kahit anong sabihin pa ng mundo, hindi maawat ang puso ko na ikaw ay sambahin hanggang sa dulo ng
sigaw palakpak, lahat ay gagawin sa pagpupuri ko buong galaw. Lahat ay gagawin sa pagpupuri ko buong galaw. Lahat ay gagawin sa pagpupuri ko buong galaw. Amen. Ano po ba yung nagagalak? Amen. Lahat ay gagawin sa pagpupuri ng may kagalakan. Amen? Amen. Amen. Glory to God. Ang lahat po, Lord, ng papuri at pasasalamat, Lord Jesus, ay binabalik po namin sa iyo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa magandang panahon. Sa lahat po ng aming nakikita at nalalanghap, nakakasama, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus. Tunay nga, O Lord, na sobra kong mag-provide ka sa amin, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord Jesus. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Ayon po sa Awit, chapter 7, verse 17. Ang sabi po doon, pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan. Aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang pangalan. Amen? Amen. Ang sarap po na magpuri sa ating Diyos. Ano ho? Amen. Lord Jesus, kalaki po ng awitin na ito, Lord Jesus, ay ang aming mga pusong puno ng pasasalamat. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Mayroon lamang akong sanlibuong buhay, hindi pagpapahit, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubag. Minsan pa. Mayroon lamang akong sanlibuong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hanggan. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. At sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong hingin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibuong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubay. Gaya ng dagat na hindi napapagkal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. At sa habang panahon,
dakilain ka, luwalhatiin, purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhatiin, magmula ngayon at magpakailanman. Pangalan mo lamang ang tanging papupurihan, sa'yo inihahandog walang katapusang karangalan at papuri walang hanggan. Purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhatiin, purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhatiin, magmula ngayon at magpakailanman. Pangalan mo lamang ang tanging papupurihan, sa'yo inihahandog walang katapusang karangalan at papuri walang hanggan. At papuri walang hanggan. At papuri walang Praise the Lord. Palakpakan po namin ang ating Panginoon. Isa pong pinagdala ng alis sa lahat. Naganap kami na kayo na rin ito. Amen? Pinagtipon-tipon tayo ng mahal sa araw-araw. Amen? Pinagpala tayo. Amen! Palakpakan! Amen. Ngayon po, sino po mga pinagpala ulit? Sa mga kamay. O yan, dami yan, magpapatotoo yan. Simula dito, ba't ganun? Sino ba? Sharing po tayo ngayon. Meron po tayo. Welcome po namin ang bago akay. Halika po. Unahin natin yung akay muna. Mangyari na tapos harapan yung bagong dalo. Sister, ito yung akay yan. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan po, Praise the Lord. harapan, sis. Okay. Again, choir. Let's sing sa ating mga bago ngayon. Mga bagong akay. Atin pong i-welcome ang ating mga bagong akay ngayon. Alin po kayo mga sisters? Welcome po natin talaga mga kapatid. Welcome po natin ang ating bagong dalo. Welcome po natin. Ayan, welcome po. Bye.
praise the Lord. Maraming salamat po sa Diyos. Mga kapatid, paliwanag po namin kung ano po yung nasumpungan ninyo dito sa gawain. Ang El Shaddai. Ang El Shaddai po ay ibig sabihin ay El, God, Shaddai is Almighty. Di po, isa po siyang fellowship. Gathering po sa kumbaga sa ating pagpupuri sa Diyos, extension, parang pagkatapos po ng natin ng mass, ito po ang Okay. kaya ko to. Ito po ginagawa namin bilang pagsamba sa Diyos pagkatapos ng misa. So, yun po mga kapatid. May dadagdag ko po ang El Shaddai po is charismatic renewal. Ayun, yun nakalimutan ko eh. Ang meaning po ng El is God, Shaddai is Almighty. Okay po, maaari po namin malaman anong pangalan nyo at taga-saan po kayo sa Pilipinas? From Las Piñas. Wow, Las Piñas. Okay. Iloilo, the city of love. Okay, idadagdag lang po namin. Kung meron po kayong DO po pag weekdays, meron po tayo sa St. Joseph, Monday to Friday, sa sa Sunday at saka Saturday Sunday naman sa Saikong Sacred Heart Church sa simbahan, tapos sa taas sa school po. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Explain ko lang po ano po yung, Yes, okay. yung kanya po binigay namin. Yan po is Psalm 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Napakaganda po. Isa po namin na, binabasa po yan tuwing 12 p.m., 6 p.m., 6 a.m. 6 a.m. Yes. Kung vacant po kayo kung araw na ito, mamaya. Ito po yung panalangin natin bilang kubinan natin sa Panginoon. Dinadasal po natin yan mga kapatid. Ayon sa ating paniniwala, pananalig, mangyari po sa kalooban ng Diyos ang mga panalangin na nandyan sa Salmo 91. Okay, maraming salamat. God bless you, God bless us sisters. all. Okay, welcome to El Shaddai community. Thank you. God bless you and God loves you. Amen. Amen. Again. Sino mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon? Walang iba. Unahin na natin ang ating teacher, Agnes. Hallelujah! Yeah, buhay na buhay pa rin. Napakaganda po ng lugar na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Unahin ko na po yung patotoo ko. Praise the Lord! I need to report this. The Lord has been gracious and good to me because since yesterday ay ilalaglag po ako. Sabi ko Panginoon, tomorrow po ay ating pong ibadan sa Shepherd Beach. Tulungan niyo po ako kung anong pong kalooban niyo. Kung kalooban po ninyo ako po'y makadalo. Please heal me, Lord. Hanggang kagabi kausap ko sila, Sister Chris, ilalaglag po ako. Tapos masakit ang lalaglag. Pero kanina umisig ako ng umaga. Parang nagdahilan lang. At saka birthday naman ako ngayon, yung panganay kong anak. So maaga akong gumising, pinagluto ko sila. At maliksi po akong kumilos kanina. Salamat sa Diyos at nakarating po ako dito kasama po ninyo. At kabutihan ng Diyos ang kagalingan at kalakasan ng ating katawan. Salamat po Panginoong Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Amen. So tayo na po ay dadapo sa isang activities. Activities na po tayo. Unahan po natin po tayo ni Brother Garlash. Muli po magandang hapon po sa inyo lahat. Siguro po magkakaroon tayo ng groupings po. Okay lang po ba sa inyo? May 30 minutes pa po tayo. Magkakaroon lang tayo ng groupings po. Siguro 3 o 4 na groupings po. Magbilang kayo po mula 1 hanggang 4. Okay. Simulan na natin. 4 na grupo. Ulit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Apat na grupo. 4 na grupo po. Lahat po tayo
apat-apatin po. Para apat na Pwede group. lang po ng 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4. Lahat ng... Okay. Si pari-pari. Magsama-sama na yung 1 at 4. Yung lahat ng 1, magsama lahat ng 1. Lahat ng 1 magsama, lahat ng 2 magsama. Okay. Lahat ng 3 magsama, lahat ng 4 magsama. Okay, lahat ng 1. Lahat ng 1, lahat ng 3, lahat ng... Yan, ng 3. Doon lang banda. Harap lang kayo banda. Ito po yung ano natin gagawin. Tawag nito. Di po ba meron tayo na ginagawa minsan sa mga farmer po natin may tinatawag na mga farmer po. Hindi po tayo bawal pumitas ng kahit ano sanga lang pa sa kahoy. Yung gagawin natin ay yung sanga ng kahoy po, pagdugtungin nyo sa ibang uri ng sanga. Talian nyo na lang ng madalian. Ano? Kasi dapat yun ang tinatawag yan, crafting. Tawag ko, dapat na crafting ko ba na kung saan ay dapat buhay yung puno. Dala-dala natin tapos dudugtong yung sanga. Pero siguro magputol na lang kayo ng maliit na sanga na pwede nyo pagdugtungin na lang. Ano? Tapos, sa gagawin natin noon na yan ay tawag nito. Pag nilayan niyo kung paano mangusap ang Diyos, anong mensahe ng Diyos sa gagawin po natin para po sa inyo. Tapos pagbalik ko dito, may isang tatayo para i-share kung ano po yung mensahe sa inyo ng Panginoon. Okay? Madali lang yan. Siguro mga 5 minutes lang yung inyong pag-ano. O 10 minutes lang po. Yung inyong paggawa ko ng ano natin na iyon. Okay? Isa lang. Okay. Bali dalawang sanga yan kasi dalawang uri ng sanga. Ano? Yan ang gagawin po natin. At matapos yung gawin nyo, pag nilayan nyo, baka may mensahe ang Diyos sa inyo. Okay? At sige, salamat. Tuloy na tayo sa ating groupies po. Yan. Pag ano, talian nyo na lang kasi kulang tayo sa materialis kasi wala tayong itapon. Sige. Kuha tayo ng ano. Tara kayo. Hindi ko kuha nga tayo ng ano. Wag yung pasay ha.
kasama mo yung pakalata, pag kasama mo yung ang ganda. Ay, yeah.
Okay na? Sige. Pakinggan ko yung sharing po ng bawat isa dyan sa, alam ko maiksi lang po itong ating ginawang activities kasi ang oras natin. Pero alam ko mangungusap ang Diyos po. At pakinggan po natin yung pag-inilay ng group 4 po kung anong pangungusap sa kanila ng Panginoon sa ginawa po nila. Praise the Lord po. Purihin po natin ating Diyos na buhay. Salamat po sa ginawa natin ito dahil kung ating pong pagmimilahin at sadyang napakalalim po. Amen? Ito po yung ginrafted. Ang pinaka-branch po natin ang ating Panginoon tayo yung mga sanga. Amen? So ito po meron po kami dito. Ang isang halaman po, hindi mabubuhay kung walang ugat. Ang ugat po ay ang salita ng Diyos. Amen? Kung wala po yan, hindi tayo dadabuyan. Kaya nagkakaroon ng mga sanga, nagkakaroon ng mga bunga dahil sa salita ng Diyos sa ating pagsunod. Amen po ba? And Sister Lolet. Meron po kasi siya. Reflect lang din po sa akin na nakita namin ito. Gusto namin siyang baliin, putulin. Pero hindi siya mabali. Nag-reflect sa amin na kahit ang daming mga pagsubok, ito yung mga gutay-gutay na nagre-represent ng pagsubok natin sa buhay. Kahit maraming mga pagsubok na naranasan ng bawat isa, dahil tayo nakaugat sa Panginoon, nagpapatuloy ang bawat isa na sumusunod sa Kanya. Amen. Nakita niyo po, nagawa siya. Magkaiba po yung puno, basta pinagkaisa ni Lord. Magkakaisa din po, magkakaroon ng katibayan. Okay. Papurihan natin. Sige po. Okay. At saka ito pong puno, meron pong sinabi sa salita ng Diyos. John chapter 15, verse 5. I am the vine. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ay wala po tayong magagawa sa buhay natin kung wala ang ating nakitang El Shaddai. Pagpapakain natin sila. Ang bawat grupo po isa lang magsasalita po. Tapos, ano po, 2 minuto lang yung maharap po. Isang minuto po. Explain lang po namin yung group 2. Ayan po yung group 2 namin, nagagandang group 2. Explanation po namin dito sa halamang ito ay, ito na po ha. Ito pong puno ay si Jesus. Ito pong mga sanga, kami po, group 2 lang. Okay. Tayo po mga sanga. Tapos po, upang lumago po yung halaman na ito, dapat po may nag-aalaga. Ano ho? Para lumago. May ulan, may init, may hangin, may tubig. Si Ama po, si Jesus Christ, si Yahweh El Shaddai po, ang nagpapalago. Amen? Amen. At dahil tayo po ang mga sanga, kailangan po, parang pananampalataya din po ito. Ano ho? Upang manatili ang mga sanga, upang magkaroon po ng maraming sanga, ang ibig po sabihin ng mga sanga is yun po yung mga ating mga Problema. hindi. ang mga sanga po, ibig sabihin yung ginagawa mo mabuti sa kapwa. Like, mapagkumbaba ka, mahinahon ka, mabait kang tao. Ganon ang bunga. Ay, ganon tong mga sanga na to. Ito. At upang mas mamulaklak siya, dapat hindi lang natin ginagawa, ay hindi lang natin sinasabi. Dapat ginagawa din natin siya upang mamulaklak siya. Amen? Amen. At sabi nga ng mga kasama ko, wait lang, may namatay. O may nalumba, ano ba ito? May nalupaypay. O pag may nalupaypay, anong gagawin ng puno? Alam, nabangon siya, kukunin na. Hindi, di ba? Sa pananampalataya iba. Kapag nalupaypay siya, tayong mga prayer partners, tayong mga magkakapatid, pag may nakita tayong nalupaypay, nanghihina sa gawain, dapat tulungan natin sila. Hindi natin sila push, kundi mas lalo pa natin silang hilahin sa gawain. Amen? Katulad ng halamang ito, halaman lang to, pero kapag pinagpilayan mo, marirealize mo kapatid, grabe yung meaning, hatid na meaning ni Lord sa buhay mo, sa buhay natin. Amen? Amen. Lord God, Lord God. 3 minutes ba? 4 yata? Wow! Wow!
Pinagpalang hapon po sa atin. Ay, good morning. Kami po ang group 3. Ito po ang reflection. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ko. Ang reflection po namin, ito pong dalawang kahoy, puno. Ay, sanga. Pinag-isa namin ng tayo. Kumbaga, sa salita ng Diyos, wala tayong magagawa kung iwalay tayo sa Diyos. Amen. Ang dahon simbolo ng ugali ng bawat pag si Lord ang nasa gitna natin, iisa ang layunin ng lahat. Amen. Ang simbolo naman ng tayo, the word of God, pinag-pinag at ang bulak-bulak po ay usbong salita ng usbong ng salita ng Diyos at magmahalan tayo. Amen. Good morning po sa lahat. Kami po sa group 1. Ito po yung amin. Siguro narinig nyo na kanina yung binasa ng group 2 ba yun? Group 4 yung sa John 15:5. Nagaluhin naman ako. Ako ang puno ng nabas at kayo ang mga sanga. Tayo po lahat nasa. Ang nananalig sa akin at ako sa kanya siya nagbubunga ng sagana sapagkat walang kayo magagawa kung kayo iwalay sa akin. Actually, meron din pong kanya. Ikaw ang puno, kami ang mga sanga. Diba? So, ang amin po yung interpretation. Kanina, iba po yung kinukuha nila mga sanga. Namili lang po kami. So, sabi nga ng karamihan sa kanila, ang puno na ito ay ang Panginoon. Kailangan meron siyang ugat. Sabi nga, ang ugat is salita ng Diyos. Bagkos merong sinabi yung aking kasama, ang interpretation niya sa ugat is ugat ng pag-ibig ng Diyos. Ugat ng pag-ibig ng Diyos. Ang lahat po ang pinagmulan ng ating paglago ay ang pag-ibig ng Diyos. Kung wala ang pag-ibig, sabi nga mawawala ang lahat ng pag-ibig ng Diyos na mananalig. So, tayo po lahat, bago po natin nasumpungan ng Panginoong Jesus, magkakaibang po tayo. Kaya po meron ibang dumikit dito sa puno. So, nung dumikit siya, kasi kung nung nahiwalay siya, patay pa po siya. Nung dumikit siya sa puno, which is ang Panginoong Diyos, nagkaroon naman siya ng buhay. Doon sa discipleship natin sa mga Sunday, kung po naalala nyo na Sunday, sinabi po ni Brother, hindi po tayo ang bunga, tayo po ay sanga. Kaya dapat po, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo po ay mamumunga. At mamumunga lamang tayo kung lagi tayo nakadikit sa puno. Yun lang po ang Maiksi lang pero may mga mensahe ang Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Tawag nito, yung pinagawa natin kasi madalian lang, hindi natin talaga nagawa ng minsan, dapat may panghiwa tayo, hindi po ba paano iwalay yung isang sanga at kung paano talaga ilulutong sa isang sanga. Makikita natin minsan na kapag ang isang sanga ay inalis doon sa punong kinalalagyan niya, mamamatay na yon. Mamamatay na yon. Diba? Kaya ang ginagawa, dinudugtong doon sa ibang sanga ng puno na nakaugnay pa sa puno. Para yung sangang nahiwalay na sa talagang unay niyang puno ay mabuhay pa sa pagitan doon ng isang puno na kung saan ay
kapitan ng sanga ng puno iyon, may dugtong yung isang sanga. Mamamatay na. Amen. Pero dahil meron pong mapagdudugtungan, pwedeng mabuhay. Amen. Pero bago maidugtong, kinakailangan yung sangang pagdudugtungan, magsasakripisyo din. Puputulin din para maidugtong yung isang sanga na galing sa ibang puno para kung saan ay yung buhay tumali pa rin doon sa sangang. Amen. May mga nagkakamali na minsan sa kanilang pagkakamali, minsan ay natututong tumalikod sa pagkakamali. Kapag tumalikod na sa pagkakamali, sabihin, iniiwan na yung buhay na alam niyang hindi dapat. Amen. Kumbaga, namamatay na yung buhay ng pagkakamali o pagkakasala sa kanya. At kinakailangan magkaroon siya ng buhay na panibagong buhay. Amen. Magbibigay sa kanya ng buhay na kung saan ay buhay na galing na sa isang panibagong puno. At alam natin, nais natin ang puno, ang ating Panginoon Jesus. Tayo ang sanga. Pero bilang isang sanga, para yung sangang ito ay magkaroon ng buhay, kinakailangan isang sangang kagaya mo para may dugtong, payag kang putulin ka. Payag kang putulin ka. Hindi na dali mo yun. Sino payag putulin siya? Diba? Hindi po yun magkakaroon ng buhay kung walang isang sanga magsasakripisyo na sa'y putulan din para maidugtong yun. Minsan, may mga gustong magbago, pero minsan, yung nais magbago minsan, wala lang lugar. Para yung pagbabago gusto niyang mangyari ay magiging makamtan niya. Kasi minsan, walang nag-give way para tanggapin siya. Kasi minsan, napakahirap mo muli ng pride. Kaya minsan, may mga gusto magbago, hindi na tuloy makakapagbago kasi walang minsan gusto na tumanggap. Walang isang sanga minsan na nagbibigay ng daan para lang sa ay magsakripisyo ng muling taong yan minsan ay bigyan ng pagkakataon makadugtong para muli magkaroon ng bagong buhay. Kukuha niyo po ang nais ng Lord. Kung tayo sanga na nakaugnay kay Kristo, yung sangang hindi nakaugnay sa Panginoong Hesus minsan, kailangan mabuhay. At isang sangang kagaya ay dapat mapagtutulungan. Masakit pag hinihiwaan. Masakit pag pinuputulan. Pero alang-alang minsan, sa isa na kinakailangan, magkaroon ng buhay. Amen. Magkaroon ng buhay. Kailangan mo magsakripisyo. Nung minsan pinagawa ko ito, ang ginawa ng tao ko ay yung bugambilya. Kumuha sa iba't ibang klase ng bugambilya, pinagtugtog sa isang klase ng bugambilya lang. Iba-iba yung bulaklak ng bugambilya, diba? Yung may mga bulaklak pinagtugtog na yun. Kaya yung isang pulang bugambilya, iba-iba ang bulaklak. Iba-ibang kulay ng bulaklak. Ayan naman kaya ni Jesus bigay sa atin. Kapag tayo nakadugtong sa Panginoong Jesus, kaya niyang bigyan ng iba't ibang kulay ng buhay natin. Amen. Na dapat yung kulay na ibinibigay sa atin ng Panginoong Kristo, minsan ay hayaan natin dumali sa iba. Kapitan na handa tayo minsan putulan para muli ang inyong ugnayan niyan. Iba-iba rin.
Para yung ugnayan yung dati na punong-puno ng pagmamahal ni Kristo na naputol dahil sa pagkakamali minsan. Amen. Dapat minsan, mga kapatid, mapagbigay tayo ng pagkakataon muli silang maitugtog kapag sila'y bumabalik. Hindi po madali, sinasabi ko sa inyo. Masakit. Masakit ang hinihiwaan. Amen. Masakit po yan na ikaw mismo ang puputulan para lang kung saan magbigay ng daan. Pero kinakailangan kinakailangan para yung buhay na galing sa Panginoong Jesus na taglay mo ay dumaloy muli sa kanila. Yung paglilingkod na dati meron siyang namatay dahil sa pagkakamali, amen, na kinakailangan mabuhay yung paglilingkod na iyon kung ikaw yung kinakailangan sanga na magiging daan para muli siyang magkaroon ng ugnayan. Muli na kung sa yung buhay paglilingkod meron siya ay muling mabuhay. Ikaw yung sanga na kinakailangan mag-ibig o kinakailangan kutulan para matanggap siya. Makaugnay sa ilin. Okay lang. Okay lang. Nakukuha niyo po ang mensahe ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus, napakahirap para tayo magkaroon ng ugnayan sa Panginoong Jesus. Anong ginawa ng Panginoong Jesus para magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya? Nagpapako. Amen? Nagpapako. Smita ng pagkapako ng Panginoong Jesus sa krus, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos muli. Siyang nag-uugnay sa atin, smita niya, nagkaroon tayo ng ugnayan sa ating Diyos. Amen? Nagpapako siya, sakit nun. Amen? Mensahe ng Diyos sa atin. Tayo lahat tinawag ng Diyos sa gawain ito na para na kung saan kapag kanina may sinabi pag may nangyulupay na kapag mayroong namamatay na paglilingkod, sana tayo yung sana na kung saan ay dumugtong ka sa akin. Amen. Dumugtong ka sa akin para muli yung paglilingkod niya. May alay na sa Panginoon Jesus. Ang patotoo noon ng isang prayer partner, pero hindi siya talaga attender. Baguhan siya nung sa ginawa namin ito. Sabi niya, napakahirap. Nung ako'y nagkamali at nagkasala, nagtaksil sa aking asawa, ito yung ginawa, ito yung activities noon. Napakahirap para na kung saan, nung ako'y bumabalik, wala akong lugar. Walang gustong tumanggap sa akin, sa pamilya ko. Wala. Pero ang sabi niya, salamat. Nung masumpungan ang misis niya sa El Shaddai, masumpungan ang asawa niya sa El Shaddai, yung asawa niya ay nabuksan. Nabuksan. Yung dating pride, tigas ng puso, galit, lahat lang para muli makabalik siya sa kanyang pamilya na alis sa puso ng asawa. Na kinakailangan alisin ng asawa niya, kinakailangan na sandali na yan, kalimutan ng asawa niya kung anong dapat kalimutan para lang maidugtong muli ang dating ugnayan. Nakukuha po ba natin bilang mga Kristiyano po bilang anak ng Diyos? May nagkakamali na minsan kinakailangan matulungan muli para mabuhay. Amen. Yung paglilingkod, pagmamahal na dati na nabubuo ay muli magkaugnay ulit. Maraming salamat po sa inyo lahat. Naunawaan natin ang mensahe ng Panginoon Jesus. Na minsan masakit man, pero kinakailangan natin gawin alang-alang sa ating Kristo at sa bawat isa na tinawag ng Diyos sa gawa. Pagpalain ka ng Diyos ang araw ko. Picturean ko kayo. Hindi, kasama ka. Let us remain in the holy presence of the Lord. Hallelujah. Praise God.
pag-ibig, Diyos sa pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama, sino ka man, saan ka man, iya ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Can you give the person next to you a pat on the back? That's a sign of support and appreciation. Amen. And tell the person beside you, mahal ka ng Diyos. Mahal din kita. Mahal din kita. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is within me bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord.
and by your might set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Panginoong Jesucristo, Ikaw ang aming mabuting pastor. Ikaw ang mabuting pastor na kahit ang iyong buhay ay kayang ialay para sa iyong mga tupa. Dakilang ang namin nasa langit. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming mabuting pastor. Kung paano mo Panginoong Jesus sinamahan ang mga tao na pumaroon sa ilang upang sumunod sa iyo. Dalangin po namin, samahan mo rin kami sa lugar nito sa aming pagtitipon sa iyong pangalan. Buong puso kami nananalig at nananampalataya na ikaw ang Diyos noon, ngayon at Diyos magpakailanpaman. Hindi ka nagbabago. Kung anong kabutihan ginagawa mo na aming natutunghayan sa iyong mga salita sa Biblia o Diyos, nananalig kami hanggang ngayon ay kaya mo po yun gawin sa mga taong nagtitiwala sa iyo, dakilang El Shaddai, nagtitiwala sa bugtong mong anak na si Jesucristo. Kaya kami dumadalangin, dakilang Diyos, na muli sa dako pong ito, iparanas mo sa amin ang makabutihan, Panginoong Jesucristo, na ginawa mo simula pa sa aming mga ninuno, simula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, o Diyos, sa mga taong hinirang mo, Diyos. Patuloy, Panginoong Jesus, iparanas sa amin sa lugar nito ang lahat ng iyan, ang lahat ng kabutihan, tanging ikaw lamang ang makakagawa sa buhay ng bawat taong nananalig sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming inaangkin sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia.
Purihin natin ang Panginoon, lakas ng patuloy sa Diyos. At ang mabuting balita ay pakinggan natin mula po sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 14, simula mga talata 13 hanggang sa susunod na mga talata. Nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming tao yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi nila, ilang ang buok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo ang mga tao ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo ito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumapis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Papurihan natin ang Diyos. Hallelujah. Bago po tayo maupo, ipo natin muna ang ating ulo at sabihin po natin, Ama namin nasa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon, buong puso nagpapakumbaba at inaamin ko na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin niyo po ako, Ama, sa ngalan ng bugtong mong anak na sa Hesus Kristo, dalangin ko, hugasan ako sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Hesus Kristo, na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Manahan ka at maghari sa buhay ko. Amen. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Sa mga may mauupuan, pwede na kayong maupo. Ayan. Muli isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoong Hesus, binigyan niya tayong napakagandang lugar ngayon. Amen? Upang tayo po ay patuloy na magkatipon at higit sa lahat, ang salita po ng Diyos ay ating pong mapakinggan. Dito po sa ating pong binasa, mga kapatid, ay ang sabi po rito, nung marinig ng ating Panginoong Jesucristo, sandali na yan, ang sinabi ng mga tao, ang ating Panginoong Jesus po ay pumunta po sa isang lugar, sa isang ilang na lugar. Ano yung narinig ng Panginoong Jesus? Ang narinig ng Panginoong Jesus ay tungkol kay Juan Bautista na nung panahon na yan ay ibinalita sa kanyang namatay na si Juan Bautista. Kaya sa lungkot ng ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesus po ay mag-isa na pumunta sa isang ilang na lugar. Dahil sa kalungkutan po na kanyang naranasan nung namatay po si Juan Bautista o pinatay si Juan Bautista, ang Panginoong Jesus ay nakaranas ng kalungkutan at pumunta siya mag-isa sa isang ilang na lugar. Noong ang Panginoong Jesus ay makarating sa isang ilang na lugar ay meron po siyang nadatnan sa dakong pong iyon. Ang nadatnan niya po doon sa dakong iyon ay may mga tao doon sa lugar na iyon na may hawak na payong, mga nakaupo sa lupa. Ang nadatnan niya po roon, mga tao ng ating Panginoong Jesucristo. May nakasuot ng kulay pula,
Yun po ang nadatnan po ng Panginoong Hesus nung siya po ay makarating po doon sa isang ilang na lugar na kung saan po ay, ang sabi po dyan ay ganito, nalulungkot ang Panginoong Hesus dahil sa pagkamatay po ni Juan Bautista. Subalit, nung makarating siya doon sa ilang at makita po yung mga tao po, mga kapatid na nakaupo roon, yung lungkot ay napawi. Yung kalungkutan sa puso ng Panginoong Hesus ay napawi po yun at napalitan ng habag. Naawa sa doon sa mga tao na kung saan nakaupo, naiinitan. Nung makita niya po yun, mga kapatid, na habag po ang ating Panginoong Hesus, nawala yung kalungkutan sa puso niya. Yung kalungkutan iyon ay para lang po sa kanya. Pero yung habag na pumalit sa kalungkutan meron siya, ay para sa mga taong nadatnan niya. Nasumpungan niya sa lugar kong iyon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sino po yung mga tao na sumpungan doon ng ating Panginoong Hesus? May mga tao na pagdating ng Panginoong Hesus ay naruroon na sa lugar kong iyon. Yung mga tao na punta sa lugar na iyon, sino yung kanilang nasumpungan sa lugar doon? Ang kanilang nasumpungan po ay isang mabuting pastol. Ang nasumpungan ng mga tao sa lugar na kanilang pinuntahan ay isang mabuting pastol. Na ang katangian ng pastol na ito, ayon po sa aklat po ni Ezekiel, siya po'y sabi ni Yahweh, ako ang papastol sa kanila, ako ang mangangalaga sa kanila. Ang sabi po, isang pastol, ang sabi po, siya mismo ang mag-aalaga sa kanyang mga tupa, at ang kanyang mga tupay kailanman hindi niya ipagkakatiwala sa kamay ng sino pa mang pastol. At siya yung pastol na sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, talata 15, pastol na handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen? Yan, sabi po, kapag si Yahweh ang ating pastol, ang sabi po, ang lahat ng tupa ay hindi magkukulang. Amen? Hindi magkukulang. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, ang sabi ng aking mabuting pastol, hindi ako mauubusan. Amen? Naniniwala kayo hindi kayo mauubusan? May nakalaan sa inyo ang Diyos? Niwala kayo. Yung mga dalaga dyan. May nakalaan sa iyo ang mabuting pastol. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Paano po sila nakarating doon? Yan. Paano nakarating yung mga taong ito doon na ang sabi ng Panginoong Hesus, kung sila po makita ng Panginoong Hesus, nahabag ang Panginoon sapagkat ang sabi po dyan, para silang mga tupang walang pastol. Amen? Paano sila nakarating doon? Ang sabi, naligaw daw. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, talata 3 hanggang 4, ang sabi po ay ganito, kapag nailabas na sa kulungan ang mga tupa, nauuna ang mga pastol, at ang mga tupa ay sumusunod sa kanya at tinatawag niya sa kani-kanilang pangalan. Tinatawag niya sa kani-kanilang pangalan at ang sabi po diyan, nakikilala ng mga tupa ang kanyang tinig. Amen? Nakikilala ng mga tupa ang kanyang tinig. Kaya ang mga tupa nakarating doon, yung mga taong iyon nakarating po sa lugar na iyon, kasi kilala nila ang tinig ng kanilang mabuting pastol. Amen. Sino ang sinundan nyo dito? Ba't kayo nakarating dito? Si Brother Edgar? Ha? Wala akong magagawa sa inyo. Amen? Wala kayong mapapala kay Brother Edgar. Hindi ko kayang ibigay at tugunan ang pangangailangan nyo. Amen? Subalit kung kayo na parito sa dakong ito,
dahil ang tinig ng mabuting pastol ang inyong sinundan. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, mapalad ka sa araw na ito. Mapalad ka. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil nakikilala ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa at nakikilala rin ng mga tupa ang tinig ng kanilang mabuting pastol. Kaya po sila nakarating po sa lugar kung iyon. Amen? Ano ba ang katangian ng isang mabuting pastol? O paano ba inaalagaan ng isang mabuting pastol ang kanyang mga tupa? Paano inaalagaan? Ang sabi po dyan sa aklat po ni Ezekiel, uulitin ko po, ang sabi po ay, siya mismo ang mangangalaga sa kanyang mga tupa, at ang kanyang mga tupa ay hinihilot niya kapag napilay. Amen? Pag sinabing hinihilot kapag napilay, kasi ito yung madalas na karamdaman na madalas na nangyayari sa mga tupa, nahuhulog sila sa mga bangin, nadudulas sila, nahuhulog, kaya minsan at madalas na napipilayan ang mga tupa. Kaya ang ginagawa ng mabuting pastol, siya ang humihilot. Ibig sabihin, pinagagaling niya kapag ang kanyang mga tupa ay mayroong karamdaman. Amen? Ang sabi po sa aklat ni Ezekiel, ang ginagawa ng mabuting pastol, pinagagaling niya ang kanyang mga tupa kapag may karamdaman. Yung tinutukoy ng mabuting pastol sa aklat ni Ezekiel, ito ba'y nasumpungan ng mga taong pumunta sa ilang? Siya ba yung nasumpungan ng mga taong pumunta sa sekto? Siya ba? Kung siya yung ating nasumpungan, ito ang sabi niya, yung lahat na may karamdaman na nadatna niya doon sa lugar na iyon ay kanyang pinagaling. Purihin po natin ang Panginoong Jesucristo dahil siya yung tinutukoy na pastol sa aklat ng Ezekiel. Amen? Na pinagagaling niya ang kanyang mga tupa kapag may karamdaman. Kaya, nung makita sila ng Panginoong Hesus, ang sabi po dyan, lahat na may sakit na dinala po sa kanya may karamdaman, pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Nais niyo bang maranasan ngayon ang kamay ng pastol na iyan? Nais niyo bang abutin kayo ng kamay ng mabuting pastol? Nais niyo ba ngayon na pagalingin kayo sa inyong karamdaman ng mabuting pastol? Sabihin po natin, Panginoong Jesucristo, aming mabuting pastol. Dalangin namin ang kamay mong makapangyarihan sa lahat ay kamay na muling iabot sa amin sa dakong ito para kami pagpalain. Daluyan mo rin ng kapangyarihan mo ang aming mga kamay upang ang sinuman na aming mahiko, mahawakan ay gumaling at mapagpala ang buhay. Lagay niyo po sa ulo niyo ang inyong dalawang kamay. Habang inaawit ko ito, hayaan niyong dumaloy sa inyong kapangyarihan po ng Diyos niyo. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa bawat kumilala sa Panginoong Hesus, ang bawat kamay na yan ay dinadaluyan ng kanyang kapangyarihan na ang sino mang mahipo ng kamay na yan ay gagaling sa anumang karamdaman. Hayaan mo sa pangitan ng kamay na yan ngayon na nakapatong sa ulo mo, dumalo yung kapangyarihan ng Diyos. That is what in Jesus you are. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and
On the last day I shall come for you. And in glory you shall rise to Pinagagalingan ng Diyos sa anumang karamdaman. Pinapawi ng Diyos ng Panginoong Jesus ang lahat ng sanhi ng karamdaman sa iyong katawan. healing for your body and your Ngayon ang kamay na yan ay ipatong mo sa ulo ng iyong katabi. that is what in Jesus you will find. Padaluin mo, Panginoong Jesus, ang iyong kapangyarihan sa mga kamay na yan. Na ang kamay mo kapangyarihan ngayon ang aming maranasan sa lugar nito kung paano pinagaling ang mga tao sa ilang na iyong nadapna. Nananalig kami ikaw rin ang magpapagaling sa amin ngayon sa lugar nito. On the last day I will come for you. Pagalingin mo, Diyos, ang bawat isa. And in glory you shall rise to life with me and dwell with me for all eternity. Dakilang Diyos, pinasasalamatan ka namin sa araw nito. Nananalig kami na ikaw ang nagdala sa amin sa lugar nito. Ikaw ang aming mabuting pastor na aming kasama sa dagat. Ang pagpapagaling na ginawa mo doon sa mga tao sa ilang na sumunod sa iyo, Panginoong Jesus. Pagpapagaling ngayon na ginagawa mo sa amin. At hindi lang sa amin, Panginoong Jesus. Maging sa aming mga mahal sa buhay ngayon. Dalangin namin abutin mo sila na yung mapagpalang kamay. Salamat, Panginoong Jesus. Papurihan po natin ang ating Panginoong Jesus. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang kamay ng Diyos ay nasa atin ngayon sa lugar nito. Hindi nababago ang Diyos. Tapat siya magpakailanto natin. Pangalawa po, ang sabi po sa aklat ni Propeta Ezekiel, sabi po dyan, siya mismo ang mangangalaga sa kanyang mga tupa, hihilutin niya para sila gumaling, at ang sabi po, siya ang magbibigay ng pagkain na kanilang kailangan. Amen? Siya ang magbibigay ng pagkain na kanilang kailangan. Nung dumarating po ang maraming tao, tinanong ng Panginoong Jesus ang lingkod niya ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6. Tinanong niya yung kanyang lingkod na si Felipe, ang sabi niya, saan tayo kukuha ng pagkain para pakainin ang mga taong iyan? Saan tayo kukuha? Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Felipe po, na kung saan ay tinanong niya iyon, sinabi niya para subukin lang ang lingkod po iyon. Subalit alam ng Panginoong Jesus ang kanyang gagawin. Naisip agad ni Felipe sa sandali na yan, ang sabi niya, kahit isang taon na sweldo ko hindi kakasya para mapakain lahat iyan. Saan siya agad nakatanaw? Si Felipe nung tanungin kung ano yung kawalan, kung ano nung sandali na yon, nawala sila, doon siya nakatanaw. Amen? Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po, alam niya ang kanyang gagawin. Dahil alam ng Panginoong Jesucristo nung sandali po na yan, ang hindi magagawa ng tao, may Diyos na makakagawa sa buhay po nila. May Diyos na makakapagkaloob nito sa buhay po nila. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Sabi, alam niya ang kanyang gagawin. Ano yung kanyang ginawa na nakikita ng kanyang mga alagad nung sandali po iyan? Ang sabi po, ang Panginoong Jesus ay kinuha yung 5 isda at 2 tinapay at ang Panginoong Jesus ay nanalangin. Narinig niyo po? Ginawa ng Panginoong Jesus ay nanalangin. Di ba siya ang nagturo? Ganito kayo manalangin, Ama namin, bigyan mo kami ng pagkain namin araw-araw. Ginawa lang po yun ang Panginoong Jesus.
Amen? Nung sandali, kailangan nilang ang pagkain, kailangan ng mga taong lumapit sa kanyang pagkain. Walang ibang ginawa ang Panginoong Hesus, kundi dumalangin sa Ama na sinabi niya, hingin ninyo sa inyong Ama ang pagkain na kailangan ninyo araw-araw. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam ng Panginoong Hesus, mayroong Diyos o Ama na kumukupkop sa Kanya. Kaya sabi ni San Pedro, sa sulat ni Pedro, sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Amen? Siya ang kumukupkop sa inyo. Sa lugar po na yun, may Diyos na kumukupkop sa kanila. Amen? At yun ang Diyos na tinawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. May sinabi po sa isang bahagi ng kasulatan, o alam po natin, nung ang Panginoong Jesucristo noon, matapos siyang tuksuhin sa loob ng 4 na araw at 4 na gabi, ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay at dumating yung mga anghel para paglingkuran ang Panginoong Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan, may sinasabi po dyan, na ang sabi po ay, Kabanata 1, talata 51, ang sabi po ay ang ganito, kung saan naruroon ang anak ng tao, naruroon ang mga anghel. Amen. Naruroon ang mga anghel para paglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo. Kung saan naruroon si Jesus, naruroon ang mga anghel. Nasaan siya? Yun. Amen. Tama ka dyan, sister. Amen. Kaya may anghel sa datong ito na kung saan gagawa ng ipagagawa ng Panginoong Jesucristo para matugunan ang pangangailangan ng bawat isang nakarating sa datong ito. Kapag si Kristo'y nasa puso ng tao, araw-araw may anghel na maglilingkod sa iyo dahil kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus dahil yan ang pangako ng Panginoon, saan man siya naruroon din ang kanyang mga anghel para maglingkod sa kanya. Amen? Kaya kung naririyan ang Panginoong Jesus sa puso mo, araw-araw, may anghel na katalaga sa iyo ang Panginoon para na kung saan gawin ang nais ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Matapos manalangin ang Panginoon, pinagpira-piraso niya yung tinapay at isda. Pinagpira-piraso. Pag sinabing piraso, ano yung kalahati o buo? Isang piraso. Kapag sinabing kalahati, hindi isang piraso yun, di ba? Kaya yung tinapay po, hindi pinaghimay-himay para ipamigay, kundi pira-pirasong ibinigay. Amen? Bawat isa may pirasong nakatalaga. At habang sandali na yan, ipinamimigay ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, yung pira-pirasong tinapay hindi na uubos hanggang hindi nakakain lahat. Amen? Hindi na uubos hanggang hindi nakakain lahat. Amen. May babasahin po ako sa inyo sa aklat po ng Pangalawang Hari, kabanata po ay 4, talata ay 42. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang sinasabi ko. Dumating po ang panahon na kung saan po ay sa isang lugar po sa Gilgal ay meron pong dumating yung panahon ng tagutom. Wala po silang makain. Yung mga propeta nung nadatnan ni Eliseo ay nagugutom. Wala silang makain. Nagluluto sila, ang laki po ng kanilang lulutuan, pero wala namang maluluto dahil tagutom. May napita sila na isang bunga ng baging na parang parang sabi po ay parang kondol po, nanulutuin po ay sabi nila lasong iyon. Pero ang ginawa ni Propeta Eliseo, nilagyan niya ng harina po at pagkatapos naging masarap na pagkain. Nakakain yung mga propeta, subalit yung mga tao nagugutom.
Dahil yung pagkain ng oras na yan ay para sa mga propeta. Ang sabi dito, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi ito magkakasya sa 100 tao. Iniutos niya uli, ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain niya nila iyon, kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ni Yahweh. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Nung oras na yan, walang nagutom. Sapat ang biyaya ng Diyos para matugunan na sa tingin ng mga tao ng oras na yan, kulang. Amen? Kulang. Pero anumang kulang meron sa buhay po natin, kayang punuan ng Diyos. Amen. Kung tayo po'y may tiwala lang sa Kanya, kaya po yan punuan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, hindi ka mauubusan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tapat po ang ating Diyos. Amen. Sino po dito may utang? Sino gusto makalaya sa utang? At higit pa sa pambayad sa utang ang pagpapalang nagalo sa Kanya. Ang ating pinanghahawakan ay salita ng Diyos. Amen. Pakinggan po natin ito. Sabihin mo sa katabi mo, sister, may lalagyan ka ba ng pagpapala? Meron ba? Lahat ng lalagyan nyo ng pagpapala, pupunuin ni Yahweh. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namuhay na may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang 2 kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. May propetang lingkod ng Diyos, sumusunod, may takot sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, pero namatay na kung saan may utang. Amen. Pakinggan niyo po ha, namatay na may utang. Kaya yung kanyang anak ay gustong alipinin ng kanilang pinagkakautangan na para sa kanilang inay, masakit sa kalooban niya iyon. Amen? Masakit sa kalooban niya iyon. Na ang kanyang inaasahan, naglingkod sila, pero bakit ganon? Amen? Kaya ang kanyang daing po doon sa propeta Eliseo, sabi niya, batid ng Diyos at batid mo na ang asawa ko ay naglingkod sa Diyos ng tapat. Amen. May tao bang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos, hinayaan niyang mabaon sa utang? Wala. Ito may utang eh. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Brother John. Salamat. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala na po maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay. Manghiram ka. Pakinggan niyo kung anong pinapakuha ha, kung anong pinapahiram ha. Manghiram ka ng basong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram.
Pagkatapos, magkulong kayo mag-ina sa inyong bahay, at lahat ng sisidlang na hiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Gayon na ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina nagkulong silang mag-ina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang inaabot sa kanya ng kanyang anak. Hindi alam ng ina na puno na lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na po lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang tulog ng langis. Pumunta si Eliseo at isinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang natiray ay gamitin ninyo mag-ina. Purihin natin ang Panginoon. Narinig po natin, ang sabi ng lingkod na to, ano pa ba natira sa inyong kayamanan? Sabi niya, isang boteng langis na lang. Ang sabi niya, manghiram ka ng sisidlan. Manghiram ka ng sisidlan. Umikot ka sa iyong mga kapitbahay. Ikutin mo na ang buong barangay nyo. Manghiram ka ng sisidlan. At pagkatapos, salinan mo ng langis buhat sa bote pong iyon. Mga kapatid, lahat ay napuno. Narinig niyo po? Lahat ay napuno. At ang sabi ni Eliseo, ipagbili mo at bayaran ang utang mo at sobra pa yan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hinayaan ba ng Diyos? Kinalimutan ba ng Diyos yung paglilingkod ng kanyang asawa? Hindi kinalimutan po ng Diyos yung paglilingkod pong iyon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagpapala na nais ng Diyos ipagkaloob sa inyong mga mahal sa buhay, nakasalalay sa ginagawa mong paglilingkod. May utang. Amen. Ang lingkod na ito, bago namatay, kawawa naman. Amen. Pero hindi hinayaan ng Diyos na ang kanyang paglilingkod ay mawala ng kabuluhan. Yung pangako ng Diyos na pagpapala sa taong tapat na maglilingkod sa Kanya, hindi kinalimutan ng Diyos. Ipinaranas ng Diyos sa Kanyang mga mahal sa buhay. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang anumang pagpapala, nais ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, huwag mo na silang paalisin pa. Kayo ang magbigay. Kayo ang magbigay. Para ba sinasabi ng Jesucristo, yung pagpapala, dadaan sa iyo bago makarating sa kanila. Amen. Pupunuin ka ng Diyos ng pagpapala para yung pagpapala na yan ay dumaloy sa iyong mga mahal sa buhay. Amen. Naawit ba natin ang Jehovah Jireh? Aawitin po natin ito. At habang inaawit po natin yan, ganito niyo po ang inyong dalawang kamay. Habang inaawit yan, buksan niyo po ang inyong dalawang kamay. Hingin nyo na sa Diyos ang nais yung ilagay ng Diyos sa kamay na iyan.
Ang mga pagpapalang nais mong ilagay ng Diyos sa kamay na yan, hingin mo sa ating Diyos. Yung mga pagpapalang kailangan ng mga mahal mo sa buhay, hingin mo na sa Diyos ngayon. Hingin mong ilagay ng Diyos sa mga kamay na iyan. Kung paano pinuno ng Diyos ang lalagyan ng babaeng balong ito, na mga pagpapalang kanyang kailangan. Sa mga kamay na yan, ilalagay ng Diyos ang mga pagpapalang pupuno sa buhay mo. Ganyan isinasahod ng mga tao doon sa ilang ang kanilang kamay. Nung ipinamumudmod ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad ang pagkain na kanilang kailangan, nakasahod lang ang kanilang mga kamay sa pagpapala na inaabot sa kanila. Tingnan mo ngayon ang mga pagpapala na nais mong kampan mo ngayon. Tingnan mo ngayon kung paano inilalagay yan ng Diyos sa kamay mo ang biyayang iyan. Hallelujah! Ipamudmud man ang mga alagad, ang mga pagpapalang iyan, hindi pa rin pinukulang, hindi pa rin sila nauubusan ng sandaling iyan. At yan yung pagpapalang inais ng Lord ilagay sa buhay mo, sa kamay mo ngayon. Pagpapalang ibahagi mo man ang ibahagi, hindi ka mauubusan. Hallelujah! Hallelujah! Ama namin nasa langit, ikaw lang ang makakagawa ng lahat ng ito. Ikaw lang. At nananalig kami na sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, gagawin mo ito sa buhay namin. Ilalagay mo sa buhay namin, O Diyos, sa mga kamay namin ang mga pagpapalang iyan, Panginoong Jesucristo. Pagpapalang Diyos na ibahagi ka namin, ibahagi, hindi mauubos po nito. Ilagay mo, Ama, sa kamay ng aking mga kapatid, ng bawat naglilingkod sa iyo, Panginoong Hesus, ng bawat inawag mo, Panginoon, dito sa dakong Hong Kong. Ang mga pagpapalang iyan, Ama, habang sila narinig sa Hong Kong, patuloy mong iabot sa kanila. Patuloy mong ilagay sa mga kamay na yan, dakilang Al-Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Inaangkin namin ngayon ang katugunan sa aming mga kaibigan. Taas po natin ang lahat po ng ating prayer request. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa biyaya ng kagalingan. Salamat sa biyaya ng magandang kalusugan na kaloob mo sa amin. Patuloy pagkaloob, Ama. Magandang kalusugan, kalakasan habang narinito ang bawat isa na sa Hong Kong, dakilang Diyos. Dalangin namin, dakilang Ama, buksan mo ang durungawan ng langit dito sa dako ng Hong Kong, dakilang Diyos, at ibuhos po sa aking mga kapatid ang masaganang pagpapala araw-araw ayon sa iyong pangako, Yahweh. At hinihiling ko, dakilang Ama namin na sa langit, ang mga kahilingan itinataas ngayon sa ngalan ng Panginoong Hesus, buwan sa kayamanan hindi na uubos, ipagkaloob mo, Ama, sa hapon po ito. Salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat.
Manahan ka sa bawat isa sa amin na tulad ng iyong pangako. Huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Ikaw ang Diyos na patuloy namin paglilingkuran. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating dakilang El Shaddai. Hallelujah. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give Asalin natin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa talingan niyon makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon buong katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nagbitab. Kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa talinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawing biglang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maanap. Ika'y magmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin, ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ng maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako, ikaw maparoon, tiyak ingat. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mababsi. Hindi ka maano sa mga serpiente leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kikinig. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararanan. Sila'y ibig
bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at makatitiyak na ang tataming nila ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ng bayan nito na aking pinili, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at kaligtan ng kanilang kasama. Iiringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Na Anak, Espiritu Santo.